Hello po sa ating mga manonood sa oras na ito. Ngayon ay ating tatalakayin ang pag-change ng improper fraction para maging isang mixed number. Usually po kapag nagsusolve tayo ng mga problems sa mathematics na may fraction, kapag ang fraction po natin ay naka-improper fraction form, minsan, kailangan natin itong gawing mixed number. Depende po sa mga given na nasa loob ng ating problem. Minsan din po, sa mga final answer, ang hinahanap po na sagot ay naka-mixed number form. So, huwag na po nating patagalin, simulan na natin. Magbigay tayo ng isang halimbawa. 11 all over 7. Pag sinabi pong improper fraction, ang ating numerator ay mas mataas kaysa sa ating denominator. So, paano ba natin ito gagawing mixed number? Napakadali lang mga bata. I-divide lang natin ang ating numerator sa kanyang denominator. So, paano natin ito gagawin? Ang ating numerator na 11, ang ating magiging dividend. At ang ating divisor naman ay ang ating denominator na 7. Ngayon, mag-divide na tayo. 11 divided by 7 is equal to 1. 1 times 7 is equal to 7. Subtract 1 minus 7 cannot be. We need to borrow 1 from 1. So, 1 will become 11 and 1 here will become 0. So, 11 minus 7 is equal to 4. So, ito na ngayon yung ating magiging sagot. Paano natin ito ngayon gagawing mixed number? Ang ating whole number na 1, dito sa taas, ang magiging whole number natin para sa ating mixed number. Ang ating remainder na 4, ang magiging numerator natin. At ang 7 na ating divisor, ang magiging denominator natin. So, pareho lang sa denominator natin dito. Therefore, 11 all over 7 is equal to 1 and 4 all over 7. Ngayon, gumawa pa tayo ng iba pang mga halimbawa para mas matutunan pa natin kung paano nga ba mag-change ng improper fraction at gawin itong mixed number. Halimbawa, ang naisip natin na improper fraction ay 15 all over 4. Sundan lang natin yung ginawa natin kanina. We will divide 15 by 4. Okay, so 15 divided by 4 is equal to 3. 3 times 4 is equal to 12. Now, let us subtract. 5 minus 2 is equal to 3. 1 minus 1 is equal to 0. So, ang ating fraction dito, ang ating mixed number dito ay, again, ang whole number natin, ang magiging whole number natin dito. Ang ating remainder na 3, ang ating magiging numerator. All over 4, which is the denominator. So, pareho lang dito. Okay? So, huwag kayo mako-confused. Minsan kasi,
Ang mga bata, ang common mistake nila dito, marunong silang mag-divide, pero kapag ginawa na itong mixed number form, hindi na nila alam kung saan ipopwesto ang mga number. So again, ang ating whole number sa taas, ang magiging whole number dito natin sa mixed number. Ang ating remainder na 3 ang magiging numerator, at ang denominator natin ay katulad lang ng ating denominator sa improper fraction natin. Ito yon, yung ating divisor. So, 15 all over 4 is equal to 3 and 3/4. So, ngayon, para mas maintindihan pa natin lalo, gumawa pa tayo ng isa at huli nating halimbawa. Halimbawa, ang ating napiling number ay 25 all over 2. So, 25 all over 2 is an improper fraction. Gagawin natin itong mixed number. So, we will divide 25 by 2. What is 2 divided by 2? That is 1. 1 times 2, that is 2. Subtract. 2 minus 2 is equal to 0. Bring down 5. What is 5 divided by 2? That is 2. 2 times 2 is equal to 4. Subtract. What is 5 minus 4? That is 1. So, ngayon, ito na ang ating sagot. Dito na ulit tayo bubuo ng ating mixed number. Ang nabuo ulit natin na whole number dito, ang magiging whole number natin para sa ating improper fraction. That is 12. Ang ating remainder na 1, ang ating magiging numerator. At ang ating denominator ay ang ating divisor. Ito rin yun, denominator natin dito. So, ang mixed number form ng 25 all over 2 is 12 and 1/2. So, nawa mga bata, marami tayong natutunan sa ating pag-aaral sa oras na ito. Maraming salamat. Hanggang sa muli.